Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, July 5, 2025. Ako ang inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torechante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. Senator Bam Aquino nagapanawagon sa investigasyon sa natabo nga insidente sa Pisanan National High School. Resulta sang toxin test sa Pisanan Sibalom Antique ipagwa sa sulod sang 7 tubtob na pulo kaadlaw. Kaso sang dengue sa syudad sang Iloilo yara na sa 276. Drug-cleared barangay sa Western Visayas naglabot na sa masobra 96%. Kag top 6 most wanted person sa Western Visayas arestado sa Mambusaw, Capiz. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas News. Nagapanawagon sang tulid nga investigasyon si Senator Bam Aquino sa natabo nga insidente sa Pisanan National High School. Ginponto sang senador ang insigida nga aksyon sa mga nagakaigo nga ahensya sang gobyerno para maibaluan kung diin naghalin ang baho nga nagresulta sang paglain sang pamatyag sa masobra 200 ka estudyante. Suno kay Aquino, dapat may manabat sa insidente. Ginpangabay man sa senador ang Department of Health nga magpadala sang bulig sa Antique para sa medikal nga kinanglanon sa mga apektado nga estudyante. Sa press conference ang July 3, ginpahayag ni Provincial Department of Health Office Head Dr. Romel Garganera nga nakakuha na sang sample sa Pisanan National High School para sa toxin test kag posible mapagwa ang resulta sa madason nga semana. Radyo Pilipinas News. Nagalaom si Governor Paulo Javier nga may nakuha nga leksyon ang probinsya sang Antique sa natabo nga insidente sa barangay Pisanan sa Banwa sang Sibalom. Ginpangabay sang gobernador nga ang mga pagpanghangkat nga ila na agyan matadlong kag mas mangin epesyente pagid ang ila nga aksyon para sa kaayuhan sa mga Antikenyo. Naibaluan nga sang July 2 ginatos ka kabataan ang gindala sa ospital bangod naglain ng pamatyag tungod nakahaklo sang baho sa Pisanan National High School. Ginklaro sang probinsya nga wala sang kritikal bangod sang natabo nga insidente. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, posible nga magdangat sa masobra isa ka semana antes matumod sa mga eksperto ang sahi isang toxin nga nangin rason sa pagkasakit sang masobra 200
ka bumulutho sa barangay Pisanan, Sibalom, Antique suno sa Provincial Department of Health Office. Ginkumpirma ni PDOHO Head Dr. Romel Garganera sa isa ka press conference nga nakahiwat na sang swab sample collection sa palibot sang Pisanan National High School kung sa diin una nabalhag ang pagkasakit sang estudyante sa tapos makahaklo sang baho nga daw dunot nga bayabas. Suno sa doktor, ginpadala na sa Ateneo de Manila University ang mga nakolekta nga sample para matumod ang chemical nga nagtuga sang simptoma kaangay sang paglingin sang ulo kag pagsululuka sang mga estudyante. Ginpasiguro ni Dr. Garganera nga tinguwaon nila nga mapadasig ang pagpagwa sang resulta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May napulo ka aktibo nga kaso sang dengue nga ginamonitor ang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit. Sa datos sang ICESU, nadugangan sang duha ang kaso sang dengue sa syudad as of July 3, 2025. Naglabot na sa kabilugan nga 276 ang nabalhag nga kaso sang dengue sa syudad sang Iloilo. 265 ang nakarecover na, may 3 ka barangay ang may clustering kag nagapabilin sa isa ang napatay. Padayon sa pagpahanumdom ang CHO sa pag-obserba sang 4S strategy, subong man ang regular nga pagpanglimpyo sa kabarangayan agud matap na ang pagdamo sang dengue cases sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, inagurahan na ang mammogram room kag pediatric ward extension sang Himamaylan Hospital sa Negros Occidental. Ang mammogram unit may advanced technology para sa high quality nga breast imaging. Agud matigayon ang early diagnosis kag masaligan nga breast cancer screening. Ang development dako nga bulig para sa pagpabaskog sang serbisyo sang balay bululngan bangod kinamatarong sang kada negrense ang access sa healthcare. Ginpasalig sang gobyerno probinsyal nga ila padayunon ang pag-upgrade sang hospital. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginkasubo sang Iloilo City Government ang pagtaliwan ni Attorney Edgar Hill, hepe sang Iloilo City Legal Office. Sa Facebook post ni former Iloilo City Mayor Jerry Treñas, gindumdum sini si Hill bilang suod nga abyan sa diin ini ang nagpangalagad bilang city councilor kag floor leader sang konseho kag nagserbe sa city legal officer sang tuig 2001 tubtob 2010, 2019 tubtob 2025. Sang July 2 sang gin-appointment ini bilang liwat nga head sang CLO ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas bag-o ang iya nga pagtaliwan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 96.49% sa mga barangay sa Western Visayas ang hilway na sa illegal nga droga. Kasunod ini sang ginhiwat nga Regional Oversight Committee deliberation sa diin may nadugang nga 4 ka barangay sa Western Visayas nga gindeklara nga drug cleared. Ini ang Barangay Timpas, Panitan sa probinsya sang Capiz, Barangay Bayuyan, Estancia sa probinsya sang Iloilo, kag Barangay Yulo Drive, Arevalo, kag Barangay Katilingban, Molo sa Iloilo City. Ini ang mga barangay nga wala na sang problema sa illegal nga droga matapos madakop na ang mga nagaduso sang illegal nga droga kag napaidalom na sa rehabilitasyon ang mga drug users base sa Dangerous Drugs Board. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 6, 3,270 sa 3,389 barangay sa Reyon 6 ang gindeklara na nga drug cleared. Sa karon, 119 ka barangay na lang sa Western Visayas ang apektado sa illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbisita sa Iloilo Provincial Capital si Her Excellency Nina Padilla Cainglet, Ambassador of the Philippines to Bangladesh.
ginbaton si Kainglet sa Kapitolyo ni Governor Arthur Defensor Jr. sa iya pagbisita na istoryahan ng mga posibilidad sang investment sa tunga sang Bangladesh kag Pilipinas. Ginpabutyag naman sang gobernador ang kahandaan sa kolaborasyon agud matib-ong ang probinsya sang Iloilo. Si Ambassador Kainglet tumandok sang Iloilo nangin kabahin siya sang Department of Foreign Affairs sang 1998 kag nakauyat sang pila ka mga diplomatic assignments lakip na sa pungsod Italia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang Agricultural Information Caravan ang Department of Agriculture Western Visayas sa Ibisan Capiz sang Biyernes. Ini kasunod sang madinalagon nga paghiwat kahapon sang kasubong aktibidad sa Banwasang Panay. Ang aktibidad nga ginpasakupan sang kapin 100 ka mga mangunguma kag mangingisda ang nagatuyo nga mapalabot ang mga programa, serbisyo kag intervensyon sang ahensya. Lakip sa mga ginpatpat ang mga impormasyon tuhoy sa intervention sa palay, mais, lubi, high-value crops, livestock kag poultry, fisheries and aquatic resources, organic agriculture kag crop insurance. Kaupod ang mga tiglawas ng Capiz Provincial Government, ginpatpat man ang tuhoy sa African Swine Fever, agribusiness and marketing assistance, crop protection, kag machineries and equipment. Nagalaom ang DA Western Visayas nga pinaagi sa aktibidad, magasanyog pa ang produksyon kag mapabakod ang palangabuyan sa amo nga banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:13 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik dugang nga impormasyon kag balita bantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Mutbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paduhon, balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty.
Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:17 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa dugang ng mga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. dako nga bentaha kung kabisado sang geotagger ang lugar nga iya area of assignment. Ginpahayag naman ni Bernie Villagracia, top 3 geotagger sang RSBSA Western Visayas, nga importante ang koordinasyon sa LGU kag barangay sa ila trabaho. May mga tinion nga malayo ang lugar, mahina ang signal, kag sa lakaon ng ila ginatakos nga mga area, labi na ang ara sa kabukiran. Sa ila propesyon kinahanglan gid ang accuracy kag pagkabisado sa pasunod sa nga trabaho dugang pasini. Interesting kag challenging ang fieldwork sa iya paglaragway sang trabaho apang sa simple nga pagpasalamat nga mabatian sa mga mangunguma. Ini ang nagahatag sa ila sang dako nga inspirasyon sa pagpadayon sang ila nga trabaho. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, bilang geotagger, ginpakigbahin ni Christine Kabulakan, isa sa top 3 geotaggers ng RSBSA 6 sa usapang agrikultura program. Ang ila eksperyensya sa field, isa sa ila masami ginahimo ang pagkadto sa field sa diin ila ginaengganyo ang mga mangunguma nga magpasakop sa RSBSA agod nga maka-avail sila sa mga benepisyo nga ginatanyag sang gobyerno. Nagapamati man sila sa mga concern sa mga mangunguma agod sila ang mabuligan sa tanan nga aspeto. Bilang geotagger, importante gid ang accuracy sa ilang nga pagtrabaho sa diin ila ginakabig nga prioridad ang mga mangunguma nga ila man ginakabig nga mga boss. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasakupan sang 15 ka exhibitor ang 3rd Capiz Coffee and Cacao Festival nga iwaton sa isa ka mall sa Rojas City sa masunod nga semana. Ang aktibidad nga kabahin sa selebrasyon sang MSME Month nga may tema Asenso, Negosyo, Angat Kabuhayan, Bagong Pilipinas. Suno sa DTI Capiz, ang festival isa ka selebrasyon sang nagadako nga lokal nga industriya, paghimakas sa mga manguma kag vibrant flavors ng probinsya. Magluwas sa trade fair and exhibits, may hiwaton man nga coffee appreciation brewing, cacao tableya demos, business matching kag awarding ceremony. Ginaagda sang DTI Capiz ang tanan nga mga mangunguma, barista kag mahilig sa kape nga mag-upod sa Sinadya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sang assistance sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa pamilya sang 18 anyos nga babae nga nasapuan patay sa Tubungan, Iloilo. Pinaagi sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program, naghatag sang interbensyon ang ahensya. Nakip na diri ang psychological first aid, family counseling, food assistance, kag burial assistance. Ang psychological first aid ang ginahatag agud buligan ng pamilya nga maka-cope up sa emotional distress nga dala sang gulpihada nga pagkadula sang ila pamilya kag paghatag sang insigida nga suporta. Ginhiwat man ang family counseling agud
Giyahan ang pamilya sa ilang grieving process, pabakudon ang komunikasyon kag pabaskugon ang emotional resilience. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Mambusaw Municipal Police Station ang top 6 most wanted person sa Western Visayas sa barangay Manipad, Mambusaw, Capiz. Ang suspect yung kilala nga si alias Hondril, 38 years old, kag residente sa barangay Tumalalod, Mambusaw, Capiz. Ang suspect nagapangatubang sa kaso nga qualified rape by carnal knowledge kag qualified rape by sexual assault. Suno kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan, sa pagbinuligay sa kapulisan kag komunidad nagaresulta ini sa pagkaaresto sa mga wanted persons. Ginpasiguro ni Ligan sa publiko nga ila padayunon ang masangkad nga kampanya kontra kriminalidad, ilabi na ang paglagas sa mga may salabton sa layi. Radyo Pilipinas News. Bag-ong force commander sang 1st IPMFC nag-courtesy call kay Tigbawan Mayor Nene Teruel. Ang detalye sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas Report. Ginabi-abi ni Tigbawan Mayor Nene Teruel ang bag-ong force commander sa 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Si Lieutenant Colonel Solis ang nag-courtesy call sa alkalde sang banwas ang Tigbawan sa dinistoryahan ang bugos na suporta sa 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company sa pagmaintenar sang kalinung kag katawhay kag pagpasangkat sa crime prevention efforts sa banwas ang Tigbawan. Nagapasalamat man ang 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company sa suporta sang lokal nga panguluhan sa kinahanglanon sa kapulisan nga dako gid nga bulig para sa mas talunsay nga pag-alagad sa mga pumuluyo. Na ibaluan ng headquarters sa 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company ang nahamtang sa barangay Bagumbayan, Tigbawan, Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, ginpasalig sa Department of Education Schools Division of Iloilo nga ang division nagasunod sa Child Protection Policy kag sa Zero Tolerance Policy sa anuman nga say isang kapinta sa sulod sa mga bulutuan. Ini ang pahayag sang SDO Iloilo kasunod sa nagluntad nga stabbing incident sang July 2 sa San Joaquin School of Fisheries nga ginalakipan sang duha ka junior high school learners. Suno sa opisyal nga pahayag sang SDO Iloilo, gilayon nga gindala ang isa ka learner sa San Joaquin Mother and Child Hospital samtang ang isa pa ginpaidalom sa kustodiya sang San Joaquin Municipal Police Office kag sang Municipal Social Welfare and Development Office suno sa Child Protection Protocols. Sang July 3, personal nga nagbisita si Iloilo Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Servillon Jr. sa bulutuan agod i-assess ang sitwasyon. Agod masiguro nga nagapadayon nag-shift sa alternative delivery modality sa mga apektado nga learners. Nagpatuman man ang eskwelahan sa mga sugot nga mga protokol sa seguridad sa campus. Lakip na ang pag-usisa sa mga bag kag pagdumili sa nga pagsulod sa mga delikado nga butang agod malikawan ang kapareho nga mga insidente. Naghatag man sang psychosocial support ang division pinaagi sa trauma counseling kag debriefing sessions para sa mga learners, teachers kag ginikanan. Mayara man sa mga programa sa anti-bullying kag conflict resolution sa tanan nga grade level. Nagapanawagon ang DepEd SDO Iloilo sa publiko nga magpabilin nga kalmado kag maintindihan likawan ang spekulasyon kag respetuhon ang privacy sa mga minor nga involved. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:26 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
Kagamuyad to mga kaabyanan ang mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Magpabiling nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod si Joan Sotahero kag Vermore Aventura sa engineering team para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.